sa dahilang patuloy niya pong ginagamit sa ubasan ng ating Panginoon. 2 weeks na. Ano po? At nagpapasalamat din ako sapagkat ako ay pinagkatiwalaan ni Pastor Dennis na tumayo sa pulpitong ito upang ipahayag ang kanyang mga salita. Salamat po sa ating Panginoon Diyos, unang-una. At maraming salamat din po sa bawat isa sa atin. At alam ko na patuloy tayong pinagpapala ng ating Diyos. Amen. Amen? Amen. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa ating mga naranasan sa buhay, sa mga dumarating sa atin, ay nandoon ang Diyos na tayo inuunawa. Amen po. Hindi naman, napakasarap magkape. Ano po, tuwing umaga. Nagkakape ba kayo tuwing umaga? Nagkakape kayo, yung literal na kape. Ano po? Okay. Ano yung meaning ng kape? Ano yung meaning ng kape? Kausapin ng Panginoon. Everyday. Yun, kausapin ng Panginoon everyday. Palagi natin gagawin yun. Ano po? Palagi ko pong ginagawa yun. Na nagkakape ako kasama ang Panginoon. Ngayon din naman, pagdating ng gabi, ay Japan naman. Japan. Ano ibig sabihin ng Japan? Just always pray at night. Amen? At kung meron tayong pinapag-pray na hindi pa natutupad, push lang. Pray until something happen. Amen? Pray until something happen. So, tayo ay merong relasyon sa Panginoon. Amen po? Simula nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay ibinilang niyang anak. Ano po? Ibinilang niyang anak. At ang sabi ni Apostol Pablo, tayo anak at hindi na alipin. Tayo mga anak. So, tayo ay nalapit sa puso ng ating Panginoon Diyos. Ang ating sermon ngayon, umaga, ay matatagpuan natin sa Psalm 51, 10-17. Psalm 51, 10-17. Ang sabi po dito, likhaan mo ako ng isang bagong puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. At ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung magkakayo'y ituturo ko sa mga sumusuway sa mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Kung magkakayo'y ituturo ko sa mga iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw ng Diyos na aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na tiwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Well, itong verse na ito ay binanggit ni Haring David. Si Haring David po ang nagsasalita dito. Ang sabi niya doon sa unang, likhaan mo ako ng isang bagong puso, O Diyos. Create me a new heart. Amen? Napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin na meron tayong new heart. Ano po? New heart. Ngayon,
bakit ba ito binanggit ni Haring David? Likhaan mo ako ng isang bagong puso, O Diyos. Nilikha ito ni Haring David sapagkat nung panahon na yun, na-realize niya na siya ay nagkamali. Isang umaga, namamasyal siya doon sa tore ng palasyo. Nakita niya si Batseba, naliligo ng walang saplot. At ang sabi niya sa mga alipin, pero bago yun, sabi niya, wow, hot chika babes. Oo, Batseba. Napakaganda nito. Ang ginawa ni Haring David ay pinakuha niya sa kanyang mga alipin. At siyempre, ang kasunod nun, mga kapatid, ay yung ginagawa ng mag-asawa, yung kanilang ginawa. Ngayon, ang matindi pa ay yung asawa ni Batseba na si Urias, pinauuna niya sa labanan palagi. Sapagkat si Urias ay isang general, So dalawa yung pagkakasala niya. Gusto niyang mamatay si Urias at nangalo niya siya kay Batseba. Kaya nung ma-realize niya yung kanyang pagkakasala, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkukulang sa harapan ng Diyos, ito na, ang sabi niya sa verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Alam niyo, napakahalaga ng malinis ang puso ng isang tao. Amen ba? Napakahalaga na malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay ngayong hapon, commitment after being forgiven. Amen? Commitment after being forgiven. Hindi ko na pakakaba, didiretso ko na sa sermon. Ano ho yung napag-aralan ni ano yung naging aral kay King David? David learned to confess his sin. David learned to confess his sin. Amen? Yun ang mahalaga sa buhay natin. Hindi tayo perfectong tao, hindi tayo matubid na matubid. Pero dapat lang na aminin natin ang ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kasi po, minsan, madalas, sabi nga, gaano kadalas ang minsan? Gaano kadalas ang minsan? Madalas. Mga kapatid, sinisekreto natin. Pero ang sabi, kinakailangan natin ipahayag sa Diyos. Kinakailangan natin aminin sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, 1 John 1:9, kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na patatawarin kayo sa lahat ng inyong kasalanan. So, Romans 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. Lahat ay nagkasala. At walang nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, sa oras na ito, David learned to confess his sin. Biro nyo, siya ay giant of faith. Giant of faith. Higante ng pananampalataya, pero sa oras na iyon, siya ay nagkasala. He asked for God's mercy to forgive him. Remove his sin, cleanse him, and create him a pure heart. Pure heart. Lord, create me a pure heart. Yun ang kinakailangan natin mga kapatid, at yun din ang kinakailangan ng giant of faith na ito. Likhaan siya ng isang bagong puso, isang malinis na puso. Bakit? Ano yung concerns ni David? The concerns of David. What he afraid. Number 1, what he afraid. In verse 11, mga kapatid, ito yung kinakatakutan ni Haring David. Ang kinakatakutan ni Haring David ay yung paalisin siya sa harapan ng Diyos. What he afraid in verse 11, that the Lord might leave him.
o pwede siyang iwanan ng ating Panginoon Diyos kung hindi siya hihingi ng tawad. Ang sabi nga, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit for me. Ayaw niya. Ayaw niya. Natatakot siya na alisin siya ng Diyos sa kanyang harapan at yung kanyang banal na Espiritu ng Diyos ay bawiin sa kanya. Number 2, what he aspires in verse 12, to return back his joy after he was justified. Gusto niyang mabalik yung joy niya, yung kagalakan niya sa kanyang buhay. Ang sabi dito sa verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas sa mga katuwid na wala yung kagalakan ni King David. Na wala yung kagalakan ni King David sa kanyang puso, sa kanyang buhay bilang isang giant of faith. Maaaring tayo, mga kapatid, minsan nawawala din yung ating kagalakan kasi hindi tayo umaamin sa ating Panginoon Diyos. Well, kung tayo aamin mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi po dito ni Haring David, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Babasahin ko yung buong 12 dito sa Tagalog. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako na may espiritong nagdanais. Yun ang sinabi niya. Alalayan mo ako, O Diyos, kasi mahina ako. Although siya'y matagumpay na hari, mga kapatid, lahat ng labanan na papagtagumpayan niya, pero meron siyang kahinaang isa. Nagkasada siya sa pamamagitan ng pangangako niya. Ngayon, ito pa yung hinihingi ni David. Yung commitment ni David, the commitment of David to win souls. To win souls. Kaya siya humingi ng tawad sapagkat mayroon na siyang commitment na makapag-win ng soul. Ang sabi sa verse 13, kung magkagayo ituturo ko sa mga sumusuway ng mga lakad mo at mga makasalanan ay manumbalik o manunumbalik sa iyo. Ibig sabihin, i-reach out niya yung mga lumalayo o nalayo sa ating Panginoon. He will reach out to sinners to return to God. Amen? Ito yung kinakailangan natin. Kinakailangan i-reach out natin yung mga sinners na bumalik sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Ano sabi ng Matthew 28:19? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan niyo silang sumunod sa akin. Mga kapatid, walang imposible na mapupuno ang mga silyang ito kung tayo magre-reach out. Amen ba? Ipakilala natin sa mga tao ang ating Panginoong Hesus. Ipakilala natin sa mga tao na kinakailangan nila ng koneksyon sa ating Panginoon Diyos. So, yun yung sinasabi ni Haring David. He will reach out to sinners to return to God. Then, I will teach transgressors your ways and sinners will turn back to you, mga kapatid. Number 2, to witness true songs. Verses 14 to 15. Dito, pinupost niya. Ang sabi, he will compose song that commend praise to God. Save me from blood guilt, O God, the God who saves me, and my tongue will sing of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. Amen? Basahin natin sa Tagalog.
Okay, maganda. 14 to 15. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw na Diyos na aking kaligtasan at aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking mga bibig ay magpapahayag ng pagpupuri sa iyo. Kaya nga yung mga nagkasala na nanunumbalik sa Panginoon, umaawit sila. Umaawit sila. Alam niyo ho, ako'y nagtuturo dati sa mga bilangguan sa Pilipinas. Tapos ay nagturo din ako ng good spiritual values sa Drug Rehabilitation Center. Ano po, yung nung panahon ng ating nagdaang presidente, kinuha kaming tagapagturo. Alam niyo yung mga nasira ng salita ng Diyos, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, tumanggap sa ating Panginoong Kristo, at ang kanilang mga labi umaawit ng papuri sa Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Dito may mga picture ako ng mga tinuturuan ko na po. Hindi ko na lang iisa-isahin yung mga picture. Pero alam ng Diyos at natutuwa ang mga anghel sa langit kapag mayroong isang nanumbalik sa Diyos. Amen? Isa lang. Isang tao lang ang manumbalik sa Kanya. Libo-libong anghel ang nagpupuri. Okay, number 3. 16 to 17. Sabi dito, to worship God. Ang sabi po, homage that will honor God, you do not delight in sacrifice, or I will bring it. You do not take pleasure in the burnt offerings. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Ano yung sinasabi ni Haring David sa verse 16 to 17? Sapagkat sa alay na hindi nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita, hindi ka nalulugod sa hain na sinusunog. Nung araw kasi, sa Old Testament mga kapatid, kapag ka nagkasala ang tao, kapag ka nagkasala ang sinuman, maghahandog sila ng tupa, ng bato-bato, ng kalapati, susunugin nila para ihain sa ating Panginoon. Pero ang sabi ni Haring David, hindi siya nalulugod o hindi nalulugod ang Diyos sa mga haing ganon. Ang sabi ng Bagong Tipan, ito ang sabi ng Bagong Tipan ng ating Panginoon Kristo, hain at handog nyo ay hindi ko ibig. Ang ibig ko ay ang inyong pagsunod. Amen? Amen. Hain at handog nyo ay hindi ko ibig. Yung mga susunuging hain, hindi ibig ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay yung pagsunod natin at paghingi natin ng tawad sa Kanya. Basahin natin yung verse 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng bagbag na diwa? Nagsisising puso, mga kapatid. Isang bagbag na nagsisising puso, O Diyos, at hindi mo hahamakin. Kaya nga, si David naging malapit sa puso ng ating Diyos. Kasi nakita po ng Diyos na tunay at genuine yung paghingi ng tawad ni Haring David sa kanyang kasalanan. Amen? Amen. Ulitin ko, nakita ng Diyos na genuine yung paghingi ng tawad. Di ba maganda sa alahas yung genuine? Mas maganda sa alahas yung genuine. Merong parang yung diamond, sa amin maraming naloko yung pit ng baso. Daming nabentahan. Ang mahal, siguro nabenta ng 53,000. Nung pinasure, pit lang ng baso. Hindi tunay na diamond. Ano ang gusto ng tao? Gusto ng tao, genuine. Ang gusto ng Diyos, genuine. Tanong mo nga sa iyong katabi, genuine ba ang puso mo? Genuine ba? Kung genuine tayo,
Gusto ng Diyos yan. Amen? Amen. Amen. Ito ang gusto ng Diyos, maging genuine tayo. Si Haring David, naging genuine siya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung mga giant of faith, nakasala yan. Pero napalapit sa ating Panginoon Diyos. Simula na kay Noah, drunkard. Kay Abraham, nagsinungaling na asawa niya si Sarah. Ano po? Pagkatapos, si Jacob, magnanakaw, ninakaw niya yung pagiging panganay ng kanyang kapatid. Tapos, itong si Haring David naman, nanganon niya. Pero pinatawad sila ng ating Panginoon Diyos at ginamit sila ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Alam ko, tayo ay gagamitin ng ating Ama sa langit. Amen ba? Amen. Gagamitin tayo ng ating Ama sa langit. May purpose ang Diyos kung bakit tayo nakikinig ng salita ngayong hapon. May purpose ang Diyos kaya gagawing asin at ilaw ng ating kapaligiran ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Ano po? Alam niyo ho, nakikita ng Diyos ang inyong puso sa hapong ito. Sapagkat ayon sa kanyang salita, yung nagpapakumbabang puso ay gagamitin niya. Okay, conclusion na tayo. We don't need to make any sacrifices to have our sins forgiven. It is enough to repent. Tama ba? It is enough to repent. Ask for forgiveness and turn to God. And turn to God. But we also need to commit ourselves to do the things that will please God. And after He forgive us of our sins, gawin naman natin yung mga makaka-please sa harapan ng Diyos. Ano ba yung makaka-please sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Ang makakabali sa harap ng Diyos, unang-una ay yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya, makaka-please sa harapan ng ating Panginoon. Ikalawa, yung ating pag-worship. Ikatlo, yung ating pagsama-sama. Ikaapat, yung ating patuloy na pagkakape. Kausapin ang Diyos everyday. Kausapin ang Panginoon everyday. Amen ba? Amen. Yan ang nakaka-please sa Panginoon eh. Sa araw-araw ng ating buhay, kinakailangan kausapin natin siya. Sabi nga sa isang kanta, pagising sa umaga, naaalala siya, nananabik ang puso ko, na makapiling siya, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, nag-iintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ba, gumaganda na boses ko, mga kapatid. Praise God. Praise our Father in heaven. Ano po? Napakasarap na kausapin ng Panginoon tuwing umaga. So, mga kapatid, nawa palagi natin ma-realize mga kapatid, sa ating buhay, kahit yung mga giant of faith, nagkakamali. Ano po? At tayo man, maaaring nagkamali tayo, meron tayong mga habitual sins na tinatawag, secret sins. Pero ang kinakailangan lang naman natin, sabihin natin sa Kanya, pasok tayo sa kwarto. Pasok tayo sa isang silid. O kaya dito, pumikit tayo, Lord, patawarin mo po ako. Nagkasala ako, nagkamali ako. Likhaan mo ako ng isang bagong puso, O Diyos, Amen. at ng isang bagong spirito. At huwag mo po akong alisin sa harapan mo. Kasi inang kinakatakot ni Haring David. Mga kapatid, sa hapong ito, alam ko na tayo ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. At alam, may mga lungkot pa sa bakit ko kunti ang maate? Huwag kayong malungkot pagka ganun. Tandaan nyo, sinabi ng Panginoong Hesus sa 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nanalo siya sa kalagitnaan. Ano po? Merong isang kwento, mga kapatid, yung kasamahan kong pastor, dito ako magtatapos.
yung dumating yung panahon na iisa na lang talaga yung mga ating miyembro. Iisa na lang. Pero hindi siya nagsawa na ipagpatuloy yung gawain ng Diyos. Iniiyak niya palagi sa Panginoon. At dumating yung panahon, mga kapatid, dumami yung mahatid. Ito po'y totoo. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Ano po? Alam ko, i-bless ng Diyos. Spiritually, physically, materially, ang church na ito. At tayo ang magpapaumpisa. Amen. Amen. Okay, tayo manalangin. Salamat po sa iyo, aming Ama, sa hapong ito. Sapagkat minsan pa'y binigyan mo kami ng pagkakataon upang makapag-worship sa iyong harapan, aming Panginoon. At kumain kami ng iyong mga salita, O Diyos, na sabi mo sa banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong bibig. Ama, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat sila'y nandito, aming Ama, na sa kabila ng aming bilang, aming Panginoon, sa kabila ng aming mga kabisihan, aming Diyos, ay nagbigay sila ng pagkakataon upang papurihan ka at pasalamatan. Salamat din sa aming worship team, aming Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na ikaw ang patuloy na mag-bless sa aming worship team. Sa aming mga kapatid na may karamdaman na aming Panginoon, alam ko po, nahihipuin mo po ang kanilang mga katawan upang gumaling sa kanilang karamdaman namin, Diyos. Dalangin ko rin, Ama, na ang aming mga mahal sa buhay na may problema, may mga alalahanin, may mga pagsubok sa buhay, na ikaw po ang patuloy na kumilos at magpala. Salamat din, O Diyos, kay Pastor Dennis na binigyan ako ng pagkakataon upang tumayo sa pulpitong ito, O Diyos. Salamat po sa kanyang pagtitiwala sapagkat aming Panginoon, ito po'y isang kagalakan sa akin, aming Diyos. Pagpalain mo rin po siya, ingatan mo siya doon sa ibang bansa, aming Panginoon. Ingatan mo din ang kanyang pamilya, aming Diyos. Si Pastora, aming Ama, at ang kanyang mga anak. Pagpalain mo rin ang worship team, aming Panginoon. Papagtibayin mo po ang aming pananampalataya. Likhaan mo po kami ng isang bagong puso, O Diyos, at isang bagong espiritu, aming Panginoon, sa hapong ito. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Ito ba'y habitual sin, secret sin, aming Panginoon. Patawarin mo kami, aming Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng Amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. At Amen.